Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 251 hanggang 57. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naisip ni Francis na kung ang pamilyang Lane na hinahanap niya ay isa nga sa 4 na dakilang pamilya ng Canopy Great Country, ito ay magiging hindi kapanipaniwala. Isang emperador, 3 sekta, 4 na pamilya. Ang 8 puwersang ito ang nagpapanatili sa buhay ng Canopy Great Country at higit sa iba pang hindi mabilang na puwersa. Kahit sino sa kanila ay may kapangyarihan na hindi bababa sa maihahambing sa isang malakas na bansa at may kakayahang lipulin sila. Sa 8 puwersang ito, ang mga imperial ang may pinakamaraming katanyagan at naging pinuno ng Canopy Great Country. Dahil sa 8 puwersang umiiral ng magkasama, ang sitwasyon sa loob ng dakilang bansang ito ay napakakomplikado, ngunit walang gaanong koneksyon kay Francis na kararating lang. Hindi man lang niya maapektuhan ang sitwasyon ng 13 countries at isa lang siyang butil ng alikabok sa Canopy Great Country. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, muling tumingin si Francis sa River of Rage sa unahan. Ang River of Rage ay may napakagandang agos na naging dahilan upang ang mga magsasaka sa Ascended Realm ay nahihirapang huminga. Ang River of Rage ay ang pinakamalaking ilog sa Canopy Great Country at isa sa 3 pinakamalaking lugar ng tubig sa Northern Continent. Ang sino mang gustong pumasok sa mga banal na lupain ng Canopy Great Country at tumungo sa 4 families ay dapat tumawid sa ilog na ito. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang habang ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin. Hindi lang si Francis ang gustong tumawid sa ilog. Ang layunin ng mga dalubhasa dito ay lahat na tumawid sa ilog. Ang River of Rage ay matatagpuan sa Hilaga at itinuring na tiwangwang kahit na ang populasyon dito ay higit na nalampasan ang 13 bansa. Kailangang tumawid nito kung gusto nilang makapasok sa matataong bakuran ng Canopy Great Country. Hiu! Ang tunog ng paggalaw sa hangin ay maririnig habang ang aura ng eksperto sa True Spirit Realm ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng mga tao sa tabing ilog. Isang 4 na pakpak na lumilipad na leopardo ang lumipad sa himpapawid. Ang laki nito ay kasing laki ng isang elepante at isang gininto ang nakadamit na maharlika ang nakaupo dito habang sila ay bumaba sa pampang ng ilog. 4 na may pakpak na Flying Cloud Leopard. Ito ay isang battle class na flying pet. Ang 4 na pakpak na Flying Cloud Leopard na ito ay malamang na madaling mapunit ang mga normal na cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Puno ng paggalang ang mga tao sa tabing ilog. Ang alagang hayop ng taong nakasuot ng gininto ang tao, ang 4-winged Flying Cloud Leopard, lamang ay magiging sanhi ng pag-iwas ng mga normal na magsasaka sa Ascended Realm. Nang bumaba ang 4-winged Flying Cloud Leopard, nakaramdam si Francis ng pagkabalisa mula sa Asher Sharp Swallow. Ang Asher Sharp Swallow ay maaaring hindi mas mabagal kaysa sa 4-winged Flying Snow Leopard sa mga tuntunin ng bilis, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing. Napansin ni Francis na maraming cultivator ang may lumilipad na hayop sa Canopy Great Country, ngunit ang kanyang Asher Sharp Swallow ay isang bihirang uri na ang bilis ay naiinggit sa iba. Ang mga mata ng maharlika na may gintong damit ay kalmado habang pinagmamasdan niya ang mga tao sa tabing ilog. Bahagya siyang nagulat nang makita niya ang Asher Sharp Swallow sa tabi ni Francis, ngunit hindi niya ito isinasapuso. Si Francis ay nasa 6th sky lamang ngunit may Asher Sharp Swallow. Kailangang malaman ng isang tao na ang mga magsasaka sa 7th sky at maging ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay walang ganoong kagaling na lumilipad na kabayo. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga tao sa tabing ilog. Ang paglilinang ng mga taong ito ay hindi bababa sa ika-4 o ika-5 kalangitan, at ang ika-6 at ika-7 kalangitan ay karaniwan. Mayroon na ngayong ilang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa tabing ilog. Ang husay sa pakikipaglaban ng mga taong ito ay hindi maikukumpara sa mga nasa Sky Cloud Forest area. Nahirapan si Francis na tapusin ang isang normal na cultivator sa 7th sky sa maikling panahon. Siyempre, napuno ng respeto ang lahat habang nakatingin sa taong nakasuot ng gintong damit. Sa paglilinang ng tunay na ranggo ng tao, dapat siyang tumawid sa ilog. Baka ayaw lang niyang gumastos ng masyadong maraming enerhiya. Naisip ni Francis sa kanyang puso.
Ang mga tao sa tabing ilog ay naghihintay na tumawid sa ilog. Gayunpaman, ang mga presyo ng mga barkong ito ay napakalaki at ang mga materyales ay maihahambing sa mortal na mga sandata. Kailangan din nila ng mga array masters para mapahusay sila para makatayo laban sa mga alon. Ang mga normal na barko ay malinaw na hindi nakatawid sa ilog ng Rage. Tanging ang mga ginawa gamit ang espesyal na material at pinahusay na may mga array ang nakayanan ang magulong alon. Malapit na ang tumitawid na skyship. May hamak na sumigaw sa tabing ilog at lahat ay nakatingin sa ilog. Si Francis ang may pinakamalakas na paningin at hindi nagtagal ay nakita niya ang isang madilim na pilak na 10-10 yarda ang haba na barko na lumitaw. Ang ibabaw ng barko ay inukitan ng mga komplikadong hanay na nagbigay ng kulay dilaw na lupa. Tinansya ni Francis na ang kanyang buong lakas na pag-atake ay hindi man lang makakasama sa barkong ito. Dahil lamang sa mga hanay na ito kaya ang barko ay nakatayo ng mataas at hindi nadudurog ng napakalaking alon. Mayroong ilang mga pantalan malapit sa River of Rage, at malapit sa bawat pantalan, magkakaroon ng mga barko na katulad ng crossing skyship na nagpadala ng mga customer na pabalik-balik. Sa sandaling ito, iilan lamang ang mga tao na bumaba sa crossing skyship. Kadalasan ay naisip lamang ng mga tao na pumasok sa Canopy Great Country at hindi marami ang aalis pagkatapos nilang makapasok. Sa crossing skyship ay may 4 na mandaragat na may matipunong figure. Ang kanilang mga kalamnan ay parang tansong metal at nagbigay ng hindi nakikitang presyon. Ang 4 na mandaragat na ito ay lahat ay bihasa sa pagpapalakas ng katawan at umabot sa 7th sky. Maaari nilang gamitin ang kanilang katawan ng mag-isa upang labanan ang mga magsasaka sa parehong ranggo. Labis na nagulat si Francis. Kung ang mga ekspertong ito ay bata pa, nagkaroon sila ng pagkakataong lumaban para sa isang lugar ng isang bituin sa Alliance Banquet. May kabuuang 49 na lugar. Bawat isa ay nagbabayad ng 300 mababang grado na primal na kristal na mga bato. Ang marino sa harap ay nagpahayag. So, sa ikalawang paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, lumipad ang taong nakasuot ng ginto sa crossing skyship, ang kanyang true spirit realm aura ay naging dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng 4 na marino ngunit kinuha pa rin ang primal crystal na mga bato. 300 mababang grade primal crystal stones. Hindi maliit na halaga iyon. Bahagyang nagulat si Francis. 300 mababang grade primal crystal stones ay 30,000 substandard primal crystal stones. Sa mundo ng mga magsasaka, ang mga substandard na primal na kristal na mga bato ay ang pinakamababang pera at higit sa lahat ay ginagamit sa ilalim ng mga echelon. Ang Canopy Great Country ay may maraming mapagkukunan at ang bilang ng mga primal crystal stone na nakuha ay napakataas, kaya ang presyo ng lahat ay mas mataas din. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Francis. Nanalo siya ng 10,000 mababang grade primal crystal stones mula sa Alliance Banquet at ito ay maihahambing sa 1,000,000 substandard na primal crystal na mga bato. Ang kabuuan na ito ay nagpapula sa mga mata ng iba sa 13 clans, ngunit sa lugar na ito, ang 10,000 mababang grade primal crystal na mga bato ay hindi maituturing na marami. Ang mga normal na cultivator sa kalahating hakbang na true spirit realm ay mas mayaman pa kay Francis. So, ang grupo ay pawang sisingilan patungo sa crossing skyship. Ang crossing skyship ay nakadaong sa pampang ng ilog ngunit mayroon pa ring malakas na hangin dito na nagawang itulak ang mga magsasaka sa ascended realm palayo. Sa makatuwid ang tanging pasukan ay ang tarangkahan ng barko. 41. 42. 7 na lugar ang natitira. Sabi ng punong marino. Aalis ang barko kapag napuno na ang 49 na espasyo. Naiinip na ang natitirang grupo. Kailangang malaman ng isa na bawat isang crossing skyship ay dumarating tuwing 10 araw at kailangan nilang ayusin ang mga protective array sa barko. Higit pa rito, ang isang crossing skyship ay ang tanging nasa paligid sa loob ng 10,000 milya. Mabilis. Ito ang unang pagkakataong dumating si Francis dito kaya hindi niya alam ang sitwasyon, at sa makatuwid ay nasa likod. Hiu! Ang figure ni Francis ay kumikislap na may mga arko ng kidlat ngunit ang kanyang paggalaw ay huli pa rin ng ilang hakbang kumpara sa mga inihanda. Nang dumating si Francis, may 4 na tao na nakikipaglaban para sa natitirang 2 lugar.
Skyfrost Dominance Feast. Ang isa sa kanila ay isang batang may pilak na buhok na nagpadala ng alon ng yelo sa isang 10 yarda na radius. Pinilit ng kabataang iyon ang isang cultivator sa 7th sky at 2 sa 6th sky pabalik. Ang kapangyarihan dito ay malapit kay Vanjie sa Alliance Banquet. Labis na nagulat si Francis. Ang mga mapagkukunan ng Canopy Great Country ay napakayaman at ang mga henyo ay parang mga isda sa isang ilog. Hindi magiging katapat niya si Francis kung hindi ginagamit ang kanyang bloodline power. Kung naabot niya ulit ang 7th sky ay magagawa niya. Matapos mapunta sa barko ang pilak na buhok na kabataan, naiwan si Francis at 3 iba pa. Singilin. Kumalas ang yin shadow cloak ni Francis habang dumilim ang kanyang katawan at lumakas ang tunog ng kidlat. Sa sandaling iyon, nalampasan ng kanyang bilis ang natitirang tao sa 7th sky at ang 2 sa 6th sky. Huwag mo nang isipin iyon. Ang 3 taong ito ay hindi simple. Ang kanilang lakas ay katulad ng kay Orland at Zishuan. Harang ng kidlat. Hindi umiwas ni Francis at isang sapot ng gagamba na gawa sa kidlat ang naging hadlang sa paligid niya. Boom! Ang mga pag-atake ng 3 ay dumaong kay Francis at ang mga arko ng kidlat ay lumipad kung saan-saan. Ang 7th sky expert ay humagulgol habang ang kanyang katawan ay namamanhid sa kalahating hininga. Ang 2 pa ay napaatras ng ilang yarda at ilang bakas ng paso ang naiwan sa kanilang katawan. Hiu! Bago pa sila makapag-react ay naging blur si Francis at nagtagumpay na makuha ang huling pwesto. Matapos gawin ito, tumaas ang bilis ng paghinga ni Francis habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Mula nang makapasok sa Canopy Great Country, ang pinakamalakas na pakiramdam na naramdaman niya ay ang kompetisyon. Lubhang matindi ang kompetisyon. Para lamang sa isang barkong tumatawid sa ilog ay kailangan ng labanan. 800 mababang grade primal crystal na mga bato. Walang ekspresyong sabi ng marino. Bakit 800? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Malinaw niyang naalala na ang lahat ay dapat magbayad lamang ng 300 at ito ay napakamahal na. Ang iyong lumilipad na alagang hayop ay nagkakahalaga ng dagdag na 500. Naiinip na sagot ng marino. Tahimik na iniabot ni Francis ang 800 primal crystal na bato. Ang halaga ng Azure Sharp Swallow ay higit pa rito. Gayunpaman, ang 4-winged flying cloud leopard ng golden robe na tao ay walang gasto sa kanya. Tila naramdaman ang mga mata ni Francis, ang taong nakasuot ng gininto ang tao ay bahagyang ngumiti, hindi ka ba taga Canopy Great Country? Tumango si Francis. Nang marinig ito ng iba sa barko ay tumingin sa kanya na may paghamak, na para silang nakatingin sa isang pulubi. Gayunpaman, ang taong nakasuot ng gininto ang damit ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagmamaliit at matiyagang nagpaliwanag, mayroon akong spiritual pet bag, na partikular na ginagamit upang magdala ng mga lumilipad na hayop. Senior, pwede ko bang tanungin kung magkano ang spiritual pet bag na ito? Dama po ang mga mata ni Francis sa isang itim na sako sa baywang ng tao. 100,000 primal na kristal na bato. Casual na tugon ng taong nakasuot ng ginto. 100,000 primal na kristal na bato. Huminga ng malamig si Francis. Ang spiritual pet bag na ito lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 10 beses sa halagang pag-aari niya. Kaya naman, isa pang ideya ng Canopy Great Country ang lumitaw sa isip ni Francis bukod sa kompetisyon dito. Ito ay pera. 252 ang presyo ng Little Thieving Cat. Meow meow. Siguro dahil naamoy ng maliit na paws ang magnanakaw ang amoy ng pera, lumitaw ang pusa mula sa interspatial na pulsares at tumingin sa paligid na may umiikot na eyeballs. Ang cute ng pusa. Oh my God. Mukhang napakatalino ng paws ang ito. Meow meow. Inilabas ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mga paa at ibinuga ang kanyang dibdib, dahilan upang matawa ang mga batang babae. Tumibok ang puso ni Francis habang sumusumpa siya sa kanyang puso. Bakit ito lumabas? Maaaring kailanganin pa niyang magbayad ng higit pang mga pangunahing kristal na bato. Sa kabutihang palad. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay kasing laki lamang ng palad at itinuturing na isang maliit na alagang hayop, kaya walang dagdag na bayad. Ininspeksyon ng taong nakasuot ng gininto ang damit si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw, ngunit walang sinabi. Sure.
Matapos makuha ang 49 na lugar, hinailan ng 4 na mandaragat ang mga layag at nagsimulang maglayag sa barko patungo sa tapat ng bangko. Ang mga alon at hangin ng River of Rage ay lubhang mapanganib. Maging ang mga nasa 7th sky ay hindi na magtatagal bago hilahin pababa sa kailaliman ng ilog. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang bilis ng crossing sky ship ay napakabagal. Ang River of Rage ay humigit kumulang 100 milya ang haba ay itinuturing na isang manipis na lugar. Sa aming kasalukuyang bilis, hindi bababa sa 4 hanggang 5 araw na kailangan upang maabot ang kabilang panig. Kinakalkula ni Francis. 4 hanggang 5 araw ay hindi mahaba kung ang isa ay naglilinang, ngunit ang problema ay ang barko ay walang humpay na nanginginig dahil sa mga alon. Pagkatapos ng lahat, ang barko ay kailangang harapin ang mga alon na may lakas na 1,000,000 kilo. Hindi lang yan. Kapag ang alon ay nasa pinakamalakas na, ang crossing sky ship ay manganginig at may panganib na tumaob. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito kahit isang maliit na pag-idlip ay mapanganib. Dahil sa ang katunayan na ang barko ay walang humpay na nanginginig, karamihan sa mga tao ay gumagamit ng true force upang patatagin ang kanilang mga sarili. Ang pinakasual na tao ay ang taong may gintong damit. Para siyang pako sa barko. Kahit gaano pa kalakas ang ihip ng hangin o ang ulan, hindi siya kumikibo. Bukod sa kanya ay ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Mukhang madali din nila ito. Ang mga cultivator na ito sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay lahat ay napakalakas at nilinang ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit. Mas malakas sila kaysa sa mga nasa 13 bansa. Sa kabutihang palad ang crossing sky ship ay hindi umuuga sa buong oras. May mga sandali na ang tubig ay magiging kakaibang kalmado. Kapag ang crossing sky ship ay kalmado, ang mga eksperto sa barko ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa at kung minsan ay nagpapalitan ng mga bagay. Little brother. Handa ka bang ipagpalit ang iyong Asher Sharp Swallow? Ang isang ito ay handang magbayad ng 2,000 mababang grade primal crystal stones. Isang nasa katanghaliang gulang na tao na nakasuot ng kulay abo ay lumapit kay Francis at nagtanong. 2,000 primal na kristal na bato. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Hindi ito maliit na halaga sa 13 clans ngunit umiling pa rin siya, no thanks. Sa kasalukuyan, kailangan pa rin ni Francis ang Asher Sharp Swallow. At saka, hindi niya akalain na ganito lang kahalaga ang Asher Sharp Swallow. Sa barkong ito, bukod sa taong may gintong damit, walang ibang lumilipad na hayop na mas mahusay kaysa sa Asher Sharp Swallow ni Francis. Ang ilan ay walang lumilipad na hayop. Paano ang 3,000 mababang uri ng primal na kristal na bato? Iyan ay nagkakahalaga ng napakalaking kabuuan ng 300,000 substandard na primal na kristal na mga bato. Ang nasa katanghaliang gulang ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at nagtanong sa mababang tono. Umiling pa rin si Francis. 3,500. 4,000. 5,000, limitasyon ko na iyon. Umiling si Francis anuman ang iniaalok ng tao. Ang ilang tao sa malapit ay nagpahayag ng mapaglarong at mapanghamak na mga ekspresyon. Masasabi nilang sinusubukan nitong linlangin ng nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo ang kawawang kabataang ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila hindi nabigla ang kabataan sa napakalaking halaga. Ang lugar sa labas ng Canopy Great Country ay kulang sa yuan chi at ang produksyon ng mga primal crystal na bato ay mababa. Ang mga tao sa labas ng Canopy Great Country ay madaling nabigla sa dami ng libo-libo o 10,000 primal crystal na bato, ngunit ang mga kabataang nauna sa kanila ay tila hindi nabigla. Hindi pa rin natinag si Francis kahit na itinaas ng taong nakasuot ng kulay abo ang presyo sa 8,000. Ganoon kahalaga ang aking Asher Sharp Swallow. Bahagyang nagulat si Francis. Ang yuan chi sa Canopy Great Country ay mas siksik at ang produksyon ng mga primal crystal na bato ay mas mataas, kaya tumaas ang presyo. Bihira ang mga item noong limitado lang ang bilang. Ang Canopy Great Country ay pinamunuan ng martial arts at ang mga hayop sa malapit ay napatay sa napakaraming dami. Ang ilang mahalagang espiritual na alagang hayop ay bihira dito kaysa sa 13 bansa. Ang mga normal na tao ay hindi sasakay sa isang lumilipad na hayop maliban kung sila ay patungo sa napakadelikadong mga lugar.
Ang mas mababang dami ng mga item ay nagresulta sa mas mataas na presyo. Dahil sa dalawang kadahilanang ito, ang presyo ng mga lumilipad na hayop, lalo na ang mga bihirang, ay nagkakahalaga ng malaki sa Canopy Great Country. 8,000 Primal Crystal Stones. Nagbebenta ka ba o hindi? Nanlalabo ang mga mata ng medyo may edad na nakadamit na kulay abo. Bagamat siya ay nasa 7th sky lamang, ang aura na nagmumula sa kanya ay mas malakas kaysa sa mga nasa 13 bansa. Tinansya ni Francis na maaaring harapin ng taong ito sina Sichuan at Orland o matalo man lang sila. Nang malapit nang tumanggi si Francis, isang boses ang tumunog mula sa malapit, "Oo. Grey Cat Eagle, sinusubukan mo bang pilitin ang trade na ito?" Isang batang pilak ang buhok ang dahan-daang lumapit. May impresyon si Francis sa kabataang ito. Nagamit na ng taong ito ang Skyfrost Dominance Fist dati at pinilit niyang ibalik ang isang tao sa 7th sky at dalawa sa 6th sky. Nang hindi ginagamit ang kanyang bloodline power, si Francis ay hindi nagkaroon ng malaking pagkakataong manalo laban sa kanya. "Jack, wala itong kinalaman sa iyo." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinawag na Grey Cat Eagle ay nagbabala na tumingin sa batang pilak na buhok. Patas na kalakalan, ang mas mataas na bidder ang mananalo. Wala ba akong karapatang lumahok? Malamig na napa-M si Jack. Si Jack ay nasa 7th sky din at ang kanyang lakas ay maihahambing kay Vanjie, na naging dahilan upang ang iba sa malapit ay mag-shuffle paatros. Tumigil sa pagsasabi ng kahit ano ang naka-gray na nakadamit na nasa katanghaliang gulang. Hindi niya mapigilan si Jack na magbid ng mas mataas na presyo. Sa talino at lakas, higit na nakahihigit sa kanya ang kalaban. Bibigyan kita ng 10,000 primal crystal na bato para sa Asher Sharp Swallow na ito. Ang boses ni Jack ay mahina ngunit naglalaman ito ng lamig. 10,000 mababang grado na primal na kristal na mga bato. Iyon lang ang mayroon kay Francis. 11,000. Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo. "Sinabi ko na hindi ko ipinagpapalit ang aking Asher Sharp Swallow." Kalmadong umiling si Francis. Nang marinig ito, marami ang nagulat. Ang isang kabataang nagmula sa labas ng Canopy Great Country ay kayang labanan ang napakaraming primal crystal na bato. Narinig ko na ang mga magsasaka mula sa labas ng Canopy Great Country ay lubhang mahirap. Totoo ba ito? Maaaring ito ay isang batang Panginoon ng isang pamilya o anak ng isang Panginoon ng ilang bansa. Nagpalitan ng tingin ang mga tao sa malapit. Nagkatinginan sa mata sina Jack at ang Grey Cat Eagle bago umalis. Walang nangahas na gumawa ng anuman sa barko. Kahit na may mga problema, ito ay malulutas kapag sila ay nakarating sa dalampasigan. Ang ekspresyon ni Francis ay katulad ng dati at ang maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat ay humikab. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ng dalawa, dumating na naman ang ibang grupo ng mga tao. "Napaka-cute nitong pusa. Pwede mo bang ibenta sa akin?" Nagtanong ang isang batang babae na nakasuot ng asul sa edad na 14 hanggang 15. Para siyang maselang ukit. Ang edad ng batang babae ay mas bata kay Francis, ngunit ang kanyang cultivation ay umabot sa peak 6th sky. Isang malamig na kabataang nakaitim ang sumama sa kanya. Ang kanyang edad ay tila nasa paligid ni Francis. Magkabalikat na naglakad ang babae at lalaki. Kahit na ang kanilang mga edad ay bata pa, ang kanilang paglilinang ay hindi dapat maliitin. Sa likod ng dalawa ay isang simpleng nakadamit na elder sa kalahating hakbang na true spirit realm na umiiling sa sandaling ito. Hindi binibenta. Malamig ang boses ni Francis. Bakit lahat ng mga katutubo na ito ng Canopy Great Country ay sinubukang makipagpalitan sa kanya? Dahil ba madali silang linlangin? Asher-haired brat. Kami ay mula sa Lane family sa overlooking Mist Province. Sabihin ang presyo at ibenta ang pasang ito sa amin. Malamig na sabi ng youth in black na parang alam niyang papayag si Francis. Tinatanaw ang Mist Province Lane family. Maaaring ang pamilyang Lane na ito ay kaanib sa isa sa 4 na mahusay na pamilya sa Canopy Great Country. Bahagyang nagulat ang mga taong nakasakay. Lane family. Ang tatlong ito ay nagmula sa Lane family. Ang pamilya ba nila ang target ko? Napaisip si Francis sa kanyang puso at nagtanong, any price. Tama iyan.
Ang kabataang nakaitim ay tila lubos na kumpiyansa. Tinitigan ng babaeng nakaasol ang maliit na pasang magnanakaw na nakaasol at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang pasang ito ang pinakamatalino at pinakamatalinong alagang hayop na nakita ko. Talagang bibilhin ko ito ngayon. Paano kung bibigyan kita ng 50% off? Mabagal na sabi ni Francis. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa na sumisimbolo sa kanyang kawalang kasiyahan. Ang katalinuhan ay lalo itong nagustuhan ng dalaga. Isaad ang iyong presyo. Masungit na sabi ng youth in black. Narinig siguro ng Asher-haired brat ang pangalan ng pamilyang Lane, kaya ang 50% na diskwento. 1 bilyong primal na kristal na bato. Dahan daw ang nagbigay ng presyo si Francis. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat. 1 bilyon. Ang brat na ito ay talagang may bibig ng isang leon. Kahit na ibenta nila ang overlooking Mist Lane family, malamang na hindi sila makakaipon ng ganito. Natigilan ng mga tao dito sa kanagtawanan. Huminto ang kabataang nakaitim at babaeng nakaasol. Ikaw. Ang mukha ng youth in black ay naging puti pagkatapos ay berde dahil sa galit. Noong una ay inakala niya na ang isang pusa ay nagkakahalaga lamang ng 100 primal na kristal na bato, ngunit si Francis ay nagsabi ng napakalaking halaga. Bago pa makapag-react ang kabataan, tumawa si Francis habang nagpatuloy, ang ibig kong sabihin ay mga peak grade primal crystal stones. Peak grade primal crystal na mga bato. Nakanganga ang bibig ng lahat. Ang taong nakasuot ng gininto ang tao sa True Spirit Realm ay tumawa at umiling, ang peak grade primal crystal stones ay matagal nang nawawala. Kahit na ang high grade primal crystal stones ay mahirap mahanap. Ngayon, middle grade primal crystal stones ay itinuturing na bihira. Bilang isang tao sa True Spirit Realm, halatang may karapatan siyang magsabi. Malinaw na ayaw ibenta ni Francis ang pusa, kaya ang presyo. Asher-haired brat. How dare you play US? We'll see. Nanginginig sa galit ang kabataang nakaitim at tumalikod at umalis. Hindi niya akalain na hindi siya bibigyan ng mukha ng isang kababayan. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay puno ng kagalakan at pagiging mahiyain at ang gulo ng mukha ni Francis habang nakatingin sa kabataang nakaitim na may paghamak. Gusto ko talaga ang pasang ito. Kinagat ng babaeng nakaasol ang kanyang mga labi at tumingin sa matandang nakadamit na malinaw ang damit, naghahanap ng tulong. 253. Ang mga mata ng batang babae na nakaasol ay naging matubig at tila labis na nakikiramay. Masama ang loob ng mga nanunood sa kanya at sinabihan si Francis na ibenta ang maliit na pasang magnanakaw sa babae. Oo naman, 1 bilyong primal na kristal na bato. Tumawa si Francis. Ang youth in black ay mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao at galit na tinitigan si Francis. Kung hindi dahil nasa crossing skyship sila ay baka umatake na siya. Ang 1 bilyong primal crystal na presyo ni Francis ay malinaw na walang anumang intensyon na makipagkalakalan. Pinaglalaruan lang niya ang mga ito. Cassandra, maghintay hanggang sa tumawid tayo sa River of Rage at pumasok sa Canopy Great Country. Bibili ako ng eksaktong parehong pusa. Tumawa ang matanda na nakasuot ng plainly sa likod ng dalawa. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng paghamak habang itinuturo nito ang isang daliri sa langit. Kasunod nito, pinahaba nito ang 2 daliri at inihambing ito. Sinasabi na ito lang. Wala nang iba. Ang mga tao sa malapit ay malinaw na naiintindihan ang kahulugan nito. Isa lang sa mundo. Hindi kailanman isa pang pareho. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tumango ng buong pagmamalaki bilang tugon sa karamihan. Nakabuka ang panga ng lahat at labis na nagulat. Ang katalinuhan ng pasang ito ay maihahalin tulad sa mga fox beast. Tito Lane, tingnan mo. Sinasabi nito na ito ay nag-iisa sa mundo. Paano mo mabibili ang pareho para sa akin? Ang batang babae na nakaasol ay nagpout at hindi sinasadyang tumingin sa maliit na pasang magnanakaw, ayaw umalis. Walang magawa ang simpleng nakasuot na elder at ang kabataang nakaitim ay tumitig kay Francis ng may galit. Hindi nakaimik si Francis. Sa maikling panahong ito ay nasaktan niya ang 2 grupo ng mga tao.
Nais bilhin ng dating grupo ang kanyang Asher Sharp Swallow ngunit lumitaw ang puot matapos silang tanggihan. Nais bilhin ng grupong ito ang kanyang munting pass ang magnanakaw ngunit gustong kunin ito dahil hindi nila ito kayang bilhin. Sigh, anong klaseng mundo ito? Hindi maiwasan ni Francis ang umiling. Kung iisipin ng mabuti, ang dahilan ay dahil akala nila madali siyang mabuli. Siya ay nag-iisa, may mababang paglilinang, at nagmula sa labas ng Canopy Great Country. Ang tingin sa kanya ng lahat ay kababayan, at madaling ponterya. Ang crossing skyship ay dahan-daang sumulong. Ramdam ni Francis ang lamig ni Jack at Grey Cat Eagle. Sa kabilang grupo, ang kabataang nakaitim ay puno ng galit habang naramdaman niyang pinahiya siya ni Francis. Ang simpleng nakadamit na elder sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay kumislap, imposibleng makita ang kanyang iniisip. Kung ang dalawang grupong ito ay sabay na umatake pagkababa ko sa barko. Malamig na suminok si Francis. Tanging ang pilak na buhok na kabataang si Jack lamang ang maihahambing kay Vanjie. Ang pinakamalakas na tao ay dapat ang nakasuot ng simpleng elder na nakabuo na ng chi ng half-step True Spirit. Magagawa pa niyang labanan ang mga normal na cultivator sa true human rank. Siyempre. Naisip ni Francis na kahit na hindi siya ang kanyang kapareha, maaari siyang tumakas gamit ang kanyang Yin Shadow Cloak at Lightning Inheritance. Munting kaibigan, ang pangalan ng pamilyang Overlookong Mist Lane ay napakahusay at hindi namin pinipilit ang mga pangangalakal, ngunit hindi kami makatitiyak na hindi gagawin ng iba. Kung hindi ka tatutol, maaari kang sumama sa aming tatlo pansamantala. Iminungkahi ng matanda na malinaw ang pananamit. Tumalo ng puso ni Francis. Matalino talaga ang matanda. Masasabi niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda para kay Francis at kung tutulungan niya si Francis na malutas ito, si Francis ay may utang sa kanya. Kasabay nito, kinailangan ni Francis na lumuwag sa pagbebenta ng pusa. Nag-iisip ng malalim si Francis. Hindi siya natakot sa dalawang grupong ito. Kahit na hindi siya ang kanilang kalaban ay ligtas siyang naka-atres. Ngunit, magandang bakas ang Overlookong Mist Lane na pamilya. Hindi alam ni Francis ang lugar at hindi rin kilala ang sinuman. Ni hindi siya sigurado kung aling pamilya ni Lane ang hahanapin niya. Paano kung kailangan ninyong siguruhin ang aking kaligtasan pagkatapos nating makababa sa bangka? Tungkol naman sa kapalit, kung gustong sumama sa inyo ng magnanakaw na pusa, hindi ko ito pipigilan. Sagot ni Francis. Oo naman. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ng matanda na nakadamit ng simple. Sa likod nila ay isang napakalaking pamilya na may mayayamang yaman. Sa katalinuhan ng maliit na pas ang magnanakaw, tiyak na darating sa kanila ang mga mapagkukunang ibinigay. Matapos makipagkasundo ang matanda at si Francis na simple ang suot, sinabihan ng una ang babaeng nakablo at youth in black. Magaling! Agad na nagtagumpay si Tio Lane. Masayang sabi ng babaeng nakablo na parang nasa kamay na niya ang maliit na pas ang magnanakaw. Malamig na bumungis-ngis ang nakaitim na kabataan ngunit hindi nabawasan ang galit sa kanyang mukha. Gamit ang maliit na pas ang magnanakaw bilang linya ng koneksyon, hindi nagtagal ay nakilala ni Francis ang tatlong tao. Ang simpleng nakadamit na elder na tinawag na Uncle Lane ay isang elder ng Overlookong Mist Lane family. Ang babaeng nakaasul ay tinawag na Cassandra at isang henyo ng mga nakababatang henerasyon ngunit mula sa pagiging layaw na ibinigay sa kanya ni Uncle Lane, masasabi na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Ang kabataang nakaitim ay tinawag na Dominic, isang manliligaw ni Cassandra. Ngumiti si Francis at naunawaan ang background ng tatlo. Ang Overlooking Mist Province na pamilyang Lane ay isang maliit na pamilya sa Canopy Great Country, tulad ng kung paano ang pamilya Hanford ay nasa Cloud Country. Ngunit kahit na ang isang maliit na pamilya ay may elders at half-step True Spirit Realm. Mula dito, makikita ng isa na ang pagsulong ng paglilinang sa Canopy Great Country ay higit na lumampas sa 13 bansa. Si Francis ay isang taong dumating sa lungsod mula sa bukid, kaya't siya ay isang kababayan ay makatwiran. Hehe. Inilabas ni Cassandra ang kanyang merienda at ipinakain sa maliit na pas ang magnanakaw.
Ang maliit na pus ang magnanakaw ay may malaking gana at hindi kumain ng normal na pagkain. Hanggang sa naglabas si Cassandra ng mga primal crystal na bato at ilang mahalagang espiritual na table task ay masayang kumain ang maliit na pus ang magnanakaw. Tumawa ang matanda na nakasuot ng simple. Dahil sa katakawan at kasakiman ng mga pus ang magnanakaw sa pera, hindi mahirap linlangan ito palayo kay Francis. Sa sandaling ito, malinaw na hindi makakalimutan ni Francis na tanungin si Cassandra at ang kumpanya tungkol sa sitwasyon sa loob ng pamilyang Lane. Maaari ko bang itanong kung mayroong isang tao na tinatawag na Quincy sa pamilyang Lane? Tanong ni Francis. Ang kanyang paglalakbay sa Canopy Great Country ay upang mahanap ang taong ito. Ang misyong ito ay nagambag kung ang sitwasyon sa loob ng 13 bansa ay maaaring baguhin o hindi. Quincy. Sa pamilyang Lane lang ng Overlooking Mist Province nag-iisa mayroong higit sa isang tao na tinatawag na Quincy. Ang pamilyang Lane ay ang pangunahing pamilya at mayroong 7 pamilyang side sa ilalim nila. Sa ilalim ng mga pamilyang side ay mga pamilya ng sangay. Ang Overlooking Mist Province na pamilyang Lane ay miyembro lamang ng mga pamilya ng branch. Matapos malaman ito, nanginginig ang puso ni Francis. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang pamilyang Lane. Ang Overlooking Mist Province na pamilyang Lane ay malamang na walang karapatang makipag-ugnayan sa pangunahing pamilyang Lane. Dapat ko bang hanapin ang pangunahing pamilya, pamilya sa gilid o pamilya ng sangay? Sumakit ang ulo ni Francis. Ang pangalawang misyon ay magpadala siya ng liham. Akala niya ay magiging simple ngunit ang katotohanan ay lubhang komplikado. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagkakataon na maging pangunahing pamilyang Lane ay hindi mataas, ngunit hindi imposible. Sana ay isang taong mula sa pamilyang side ang may kaunting kapangyarihan. Kung siya ay mula sa pamilya ng branch ay magiging mahirap iyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Mayroon lamang 7 panig na pamilya ng pamilyang Lane at bawat isa sa kanila ay makapangyarihang puwersa. Ngunit napakaraming pamilya ng branch. Sila ay binilang ng daan-daan. Hindi alam ni Francis na nang banggitin niya ang pangalang Quincy kay Uncle Lane, kumislap ang mga mata ng taong nakasuot ng gintong damit. Quincy. Maaaring ang taong iyon. Imposible. Hindi. Dapat ay isang taong may parehong pangalan. Huminga ng malalim ang taong nakasuot ng gintong damit at umiling. Napakaraming tao na may parehong pangalan. Napaisip ang taong nakasuot ng gintong damit. Ang crossing skyship ay sumulong. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata ay lumipas na ang 7 hanggang 8 araw at sa wakas ay nakarating na sa dalampasigan ang crossing skyship. Ang baybayin sa tapat ng River of Rage ay kristal na bughaw. Mukhang isang tanawin mula sa isang likhang sining. Nalubog si Francis sa kanyang nakita. Nakakaakit, kaya ito ba ang mga banal na lupain ng paglilinang ng Canopy Great Country? Ang mga mata ni Cassandra ay kumislap ng maliwanag at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, namangha sa bahaging ito ng lupa. Ang timog ng River of Rage ay itinuring na tiwangwang at baog. Sa pagdaan lamang sa ilog ay tunay na nakapasok ang isa sa Canopy Great Country. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nakakuha ng hindi masusukat na kapangyarihan sa ilog ng galit. Tila kayang-kaya nitong punutin ang kontinente. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa kabilang baybayin ay higit sa 10 beses na mas siksik kaysa sa 13 bansa. Ang River of Rage na ito ay naglalaman ng ilang kapangyarihan na maaaring makagambala sa pamamahagi ng Heaven Earth Yuan Chi sa Northern Continent. Huminga ng malalim si Francis, hindi masukat ang kapangyarihang iyon. Ang River of Rage ay isang napaka-misteryosong ilog. Ang pinakamataas na ranggo na inheritance na Heaven's Legacy Inheritance ay lumitaw dito ilang 10,000 taon na ang nakalilipas at ipinanganak ang River of Rage. Sabi ni Uncle Lane na parang nagkukwento. Heaven's Legacy Inheritance. Isang inheritance na mas maganda pa sa Scarlet Moon Inheritance. Si Cassandra ay puno ng kuryosidad. Ang Scarlet Moon Inheritance ay nireranggo sa ika-3 sa 4 na Great Inheritance at ang dahilan kung bakit umabot sa ganoong taas ang Scarlet Moon Patriarch. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay ang pinakaluma at mahiwagang pamana sa 4.
Ang rate ng hitsura nito ay napakababa at walang gaanong impormasyon ang nalalaman tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Tio Lane. Kulang lang ang impormasyon tungkol sa Heaven's Legacy Inheritance. Walang nakakaalam kung ito ang pinakamalakas o hindi, ngunit tiyak na ito ang pinakamatanda at pinakamisteryoso. Malamang, sa tuwing lalabas ang Heaven's Legacy Inheritance, magbabago ang sitwasyon ng kontinente. Ngunit ang manang ito ay matagal nang hindi lumalabas. Biglang sinabi ng maharlikang nakadamit na ginto na tahimik. Ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Walang sino man ang kukuha nito bilang totoo. Hindi nagtagal ay nakarating sa dalampasigan ang crossing skyship. So. Lahat ay umalis sa crossing skyship. Ang pinakamabilis na tao ay malinaw na ang taong nakasuot ng ginto. Sa isang iglap nawala na siya sa mga ulap. Azure-haired brat. Sigurado ka bang hindi mo ibebenta ang Azure Sharp Swallow? Nilapitan ng gray middle-aged gray cat eagle si Francis kasama ang dalawang katulong sa likod niya. Sa kabilang banda, ang pilak na buhok na si Jack ay may malamig na mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. 254 tama, Beast Tamer ako. Hiniling ni Gray Cat Eagle ang dalawang katulong na parehong nakarating sa 7th Sky na samahan siya at sila ay nasa Sichuan o Orlan Tier. Si Jack ay tila nag-iisa at nakatayo sa kabilang panig habang siya ay malamig na ngumiti. May iilan ding mga nakatayo sa gilid na kumikinang ang mga mata. Sa puntong ito ng oras, ang kapaligiran ay sobrang tense. Ang buong kaganapang ito ay dulot ng azure-haired na bata na nagmula sa labas ng Canopy Great Country. Ang kawawang brat sa kanayunan ay may mahalagang lumilipad na hayop at isang matalinong alagang pusa na naging sanhi ng pag-iisip ng iba na nakawin ito. Inakala ng lahat na ang taong ito ay walang background at mababang cultivation, kaya siya ay isang magandang target. Hindi nagsalita si Francis ngunit ngumiti kay Uncle Lane. Ayon sa kanilang kasunduan bago ang tatlo mula sa pamilyang Lane ay kailangang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nais ni Uncle Lane na gumamit ng malalambot na pamamaraan upang matulungan si Cassandra na makuha ang maliit na pasang magnanakaw at ito ay isang perpektong pagkakataon para sa kanya na magkaroon ng utang si Francis sa kanya ngayon. Lahat, itong munting kaibigan dito ay panauhin ng ating overlookong Miss Lane family. Sana ay bigyan ako ng mukha ng lahat. Tiningnan ni Uncle Lane ang karamihan at inilabas ang kanyang kalahating hakbang na True Spirit Realm Aura. Para siyang bundok na walang kapantay. Sa Canopy Great Country, mayroong isang pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa True Force na dahan-daang magbago sa chi ng kalahating hakbang na True Spirit at maging mas katulad ng chi ng True Spirit. Ang mas mataas na porsyento ng chi ng kalahating hakbang na True Spirit na na-convert, mas malakas ang isa. Ayon sa kaalaman ni Francis, ang kalahating hakbang na True Spirit Realm expert sa 13 countries ay nagkaroon lamang ng 1/20 hanggang 1/10 na na-convert. Gayunpaman, sa Canopy Great Country, ang mga normal na half-step na True Spirit Realm expert ay 20 hanggang 30% ang na-convert, ibig sabihin ay 2 beses silang mas malakas kumpara sa mga nasa 13 bansa. Mabagal ang pagbabalik loob, ngunit kapag mas napagbagong loob, mas mataas ang pagkakataong makapasok sa True Spirit Realm. Kung ang isa ay nag-convert ng 70%, mayroon silang hindi bababa sa 50% na pagkakataon na maabot ang True Spirit Realm. Sa sandaling ito, nang ilabas ni Uncle Lane ang kanyang aura, nagbago ang ekspresyon ng Gray Cat Eagle at ng kumpanya. 30 hanggang 40% ang na-convert sa chi ng half-step True Spirit. Huminga ng malamig ang ilang tao sa gitna ng karamihan. Ang aura mula sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nagpabagabag sa iba. Ang Gray Cat Eagle at ang dalawang nasa likuran niya ay nagsimulang huminga ng mas mabilis at puno ng pag-iingat at pag-aalinlangan. Kung protektahan ni Uncle Lane at ng kumpanya si Francis, wala silang pagkakataong manalo. Ang overlooking Mist Province na pamilyang Lane ay isang maliit na pamilyang branch lamang. Wala itong kinalaman sa pangunahing pamilyang Lane. Isang malamig na boses ang narinig mula sa gilid. Buong pagmamalaking tumayo si Jack habang ang kanyang pilak na buhok ay lumulutang sa hangin. Lumitaw ang isang layer ng hamog na nagyelo, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa malapit. Dahil sa lamig ay nagbago ang ekspresyon ni Uncle Lane.
Nakakunot ang mga kilay ni Cassandra habang pinapaikot niya ang kanyang True Force para protektahan ang sarili. Maputi ang mukha ni Dominic na nakaitim habang nagpupumilit na lumaban. Jack, ang kailangan mo lang gawin ay pigilin ang matandang iyon. Ipaubaya sa amin ang natitira at bibigyan ka namin ng 40% ng kita. Ang Grey Cat Eagle ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon. Ang lakas ni Jack ay mas malakas kaysa sa inaasahan at nagawa niyang labanan si Uncle Lane. Noong una ay inakala ni Francis na ang una ay malapit lang kay Vanjie ngunit sa hitsura nito ngayon, may kakayahan siyang makipagbalikat sa kanya. Skyfrost Dominance Feast. Ang kamao ni Jack ay nagbigay ng malamig na asul na aura at isang malamig na yelong asul na liwanag ang kumikislap patungo kay Uncle Lane at sa dalawa. Lahat ay umiwas. Bulalas ni Uncle Lane nang lumitaw ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit, na bumubuo ng putik na kulay dilaw na palad. Pang! Binasag ng palad ang pag-atake ni Jack at durog pasulong. Bahagyang umatras ang figure ni Jack habang siya ay naging malamig na anino na galit na umatake kay Uncle Lane. Ang Jack na ito ay may hindi kapani-pani walang kapangyarihan at ang kanyang opensa ay malapit kay Vanjie samantalang ang kanyang depensa ay mas malakas. Sa pangkalahatan, siya ay mas malakas kaysa kay Vanjie kung ang huli ay hindi naiintindihan ang binhi ng layunin ng espada. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang ulo. Sa mga tuntunin ng edad, si Jack ay mas matanda sa paligid ng 4 hanggang 5 taon kaysa kina Francis at Vanjie. Matapos mapatatag ang binhi ng sword intent ni Vanjie, lalago ang kanyang lakas sa isang bagong antas. Atake! Bulalas ng Grey Cat Eagle at pinangunahan ang dalawang katulong sa 7th Sky patungo kay Francis. Hindi naman masama ang lakas ni Cassandra at kaya niyang hawakan ang 7th Sky ng mag-isa. Si Dominic, gayunpaman, ay nakaramdam ng bahagyang problema habang nakaharap sa kabilang 7th Sky. Asher-haired brat, kung ibibigay mo ang Asher Sharp Swallow ngayon at putulin ang iyong mga kamay at paa, iisipin kong hayaan kang mabuhay. Isang brutal na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Grey Cat Eagle. Sa pagpigil ni Jack kay Uncle Lane, silang tatlo sa 7th Sky ay higit pa sa sapat upang ibagsak si Francis at ang kumpanya. Hehe, ganun ba? Handa akong ibigay ang Asher Sharp Swallow, pero hindi ko alam kung may kakayahan ka ba o wala. Binigay ni Francis ang kanyang mga braso at sumipol, inutusan ang Asher Sharp Swallow na bumaba. Bahagyang huminto ang Grey Cat Eagle. Ngunit sa sumunod na sandali, ang Asher Sharp Swallow ay naging blur na halos hindi makita ng mata na bumaril patungo sa Grey Cat Eagle. Shoo! Isang madugong sugat ang naiwan sa balikat ni Grey Cat Eagle. Kung hindi dahil umiwas siya sa oras at pinrotektahan ang sarili gamit ang True Force, nahati na siya sa kalahati. Ang mga balahibo ng Asher Sharp Swallow ay lubhang manipis, at idinagdag sa katotohanan na ang katawan nito ay magaan, ito ay mahusay sa parehong bilis at opensa. Sa makatuwid, ang Grey Cat Eagle ay nasugatan sa sneak attack na ito. Bastos! Ang Grey Cat Eagle ay umungal at sumugod patungo sa Asher Sharp Swallow, sinusubukang sakupin ito. Gayunpaman, ang Asher Sharp Swallow ay isang hayop sa 7th Sky na ang bilis ay peak tier. Ganoon ba kadaling talunin? Sa ilalim ng kontrol ni Francis, ang Asher Sharp Swallow ay kumikislap sa himpapawid ng panapanahon at lumipad sa mga mahiwagang ruta, na pinipilit na bumalik ang Grey Cat Eagle. Nagulat ang mga nanunood sa malapit nang magsimula silang mag-usap. Maaaring ang brat na ito ay isang bihirang hayop na tamer. Ang beast tamer ay isang bihirang at malugod na tinatanggap na trabaho sa Canopy Great Country. Sa sandaling ito, si Francis ang pinakaligtas sa lote. Ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang kanyang mental energy para kontrolin ang Asher Sharp Swallow. Ang bilis at opensa ng Asher Sharp Swallow ay perpekto. Ang kahinaan lamang ay ang depensa ngunit nasa ilalim ako ng kontrol. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Francis. Nakikita ng kanyang God Spiritual ay ang mga depekto ng Grey Cat Eagle, kaya't binibigyan ng kalamangan ng Asher Sharp Swallow. Sa kabilang side, magkasamang nag-away sina Uncle Lane at Jack at ang una ay nag-scan kay Cassandra at kasama.
Sa totoo lang, medyo nagpigil siya para bigyan ng pagkakataon sina Cassandra at Dominic para sa tunay na karanasan sa labanan. Hindi nabigo si Cassandra. Siya ay matalino at may mahusay na lakas sa pakikipaglaban, madali niyang nalabanan ang isang tao sa 7th Sky at kahit na makakuha ng bahagyang mas mataas na kamay. Para naman kay Dominic na nasa stalemate, halos hindi niya malabanan ang 7th Sky ngunit hindi ito itinuturing na masama. Gayunpaman, ang pinaka hindi niya inaasahan ay si Francis. Ang Azure Hair na kabataang ito na nagmula sa labas ng mga rehiyon ay maaaring gamitin ang kanyang lumilipad na hayop ng mag-isa upang sugpuin ang Grey Cat Eagle. Pagkatapos ng lahat, maliban sa Jack, ang lakas ni Grey Cat Eagle ang pinakamalakas. Ito ay enerhiya ng pag-iisip. Gumagamit siya ng isang lihim na pamamaraan para kontrolin ang Azure Sharp Swallow. Hindi kaya na siya ay talagang isang hayop na tamer. Naramdaman ni Uncle Lane ang alon ng mental energy mula kay Francis. Ang Beast Tamer ay isang bihirang trabaho na maaaring gawing alagang hayop ang mga mabangis na hayop. Ang mga may pambihirang mental na enerhiya ay may malaking kalamangan sa landas na ito. At sa katotohanan, maraming pagkakataon si Francis kung saan makokontrol niya ang Azure Sharp Swallow para tapusin ang laban, ngunit gusto niyang maunawaan ang lakas ng pamilyang Lane. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay umupo sa kanyang balikat at iwinagayway ang mga paa nito na nagpapasaya sa kanila. Tumango si Francis at ngumiti ng maamo, halos pumalakpak. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng halos sumabog ang Grey Cat Eagle at ang kumpanya sa galit. Natulala si Tio Lane, tila nanunood lang ng palabas ang pusa at tao. Hahaha, ang maliit na magnanakaw na pusa ba ay nagyaya para sa akin? Si Cassandra ay puno ng kagalakan at nagsikap pa na pinilit ang kanyang kalaban na umatras. Hindi niya nakita ang mapaglarong ekspresyon ng maliit na magnanakaw na pusa. Fuck this cat and human. Nanunood lang sila ng palabas at walang ginagawa. Galit na galit si Dominic ngunit wala siyang magagawa. Mayroon na siyang masamang opinyon kay Francis. Halos hindi niya mapigilan ang 7th Sky person. Kung tutulungan siya ni Francis, mababago man lang nila ang sitwasyon. Ngunit hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsali ang dalawa. Ang labanan ay tumagal ng ilang sandali at si Dominic ay hindi na makatagal. Panahon na. Tumango si Uncle Lane at ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay biglang tumaas nang magsimula siyang mag-counterattack. Kung tutuusin, siya ay isang elder ng pamilya at 30 hanggang 40% ng kanyang true force ay na-convert sa chi ng kalahating hakbang na True Spirit. Agad niyang itinulak pabalik si Jack at nang ibabaw. Gayunpaman, mas malakas si Jack kaysa sa kanyang inaasahan at isang layer ng ice armor ang lumitaw sa kanyang katawan. Higit pa rito, lumakas ang bloodline power mula sa Jack at ang kalapit na lugar ay naging yelo. Shit! Itong Jack ay may bloodline power. Natigilan si Tio Lane. Hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Noong una ay naisip niya na madali niyang kontrolin ang sitwasyon ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakagulo ni Jack. Sa oras na ito, tumango si Francis, hehe, munting pas ang magnanakaw, oras na para sumikat ka. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay umiling sa ayaw. Bago pa ito makapag-react ay dinampot ito ni Francis sa pamamagitan ng kanyang mga tenga at inihagis patungo sa Grey Cat Eagle. Ano ba naman? Ang Grey Cat Eagle ay nakikipaglaban sa Azure Sharp Swallow at nakita na ang maliit na paws ang magnanakaw ay ibinabato patungo sa kanya na parang bola. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay tumutusok patungo sa maliit na paws ang magnanakaw. Sure! Ang munting paws ang magnanakaw ay biglang nawala sa kanyang paningin. Bago pa siya makapag-react ay isang paws ang paa ang tumama sa kanyang lalamunan. Flop! Bamuka ang lalamunan ng Grey Cat Eagle at bumuhos ang dugo sa lupa. Meow meow. Muling lumitaw ang munting paws ang magnanakaw. Marunong maging invisible ang paws ang ito. Ang paws ang ito ay sobrang tuso. Napatay nito ang Grey Cat Eagle sa isang galaw. Nagbago ang ekspresyon ng mga nanunood sa malapit. Ang munting paws ang magnanakaw ay halatang hindi isang normal na alagang hayop.
Matapos mapatay ang Grey Cat Eagle, naging isang panig ang labanan. Tumingin ng malalim si Jack kay Francis bago umalis. Bumantong hininga si Tio Lane at pinunasan ng malamig na pawis. Halos hindi niya makontrol ang sitwasyon noon. Hindi nagtagal ay lumingon ang kanyang mga mata kay Francis at maingat na sinabi, "Maaari ko bang tanungin ang munting kaibigang ito, ikaw ba ay isang bihirang hayop na tamer?" Beast tamer. Naramdaman ni Francis ang inaasahan at paggalang sa mga mata ni Uncle Lane. Oo. Tama. Beast tamer ako. Umikot ang pag-iisip ni Francis habang tinatango niya ang kanyang ulo. 255. Tama. Beast tamer ako. Casual na sagot ni Francis habang walang kahihiyang kinuha niya ang titulong ito. Si Uncle Lane at ang kasalukuyang karamihan ay naniwala na sa 80 hanggang 70% na lawak na siya ay isang hayop na tamer. Kung tutuusin, nakita nilang personal na kinokontrol ni Francis ang Asher Sharp Swallow at pinigilan ang Grey Cat Eagle na nasa 7th sky. Bumangon ang hinala sa loob ng kabataang nakaitim, si Dominic, biglang naging kagalang-galang na hayop na tamer ang batang ito sa kanayunan. Masyadong hindi ka panipaniwala iyon. Napakalaki ng Canopy Great Country at sa gayon, kailangan ang malaking bilang ng lumilipad na hayop. Gaano man kabilis ang isang tao, kahit na ang isang eksperto sa True Spirit Realm ay mapapagod pagkatapos ng isang paglalakbay na umaabot ng 10,000 milya ang haba. Sa makatuwid, ang bawat eksperto ay may lumilipad na alagang hayop. Ang taong nakasuot ng gininto ang tao noon ay mayroong 4-winged flying cloud leopard na maaaring magamit sa pakikipaglaban at paglalakbay. Gaano nga ba kapagod at pagkadepress ang maglakad ng 10,000 milya? Lahat sa lahat. Ang mga lumilipad na alagang hayop ay bihira sa Canopy Great Country at pinag-awayan sa ilang lugar. Nangangahulugan ito na ang mga beast tamer ay lubos na tinatanggap sa Canopy Great Country, gayunpaman, nakalulungkot na ang mga taong may ganitong trabaho ay masyadong mababa mas kaunti pa kaysa sa mga array creator at filmmaker. Kaya naman, nang kumpirmahin ni Francis na siya ay isang beast tamer, ang mga mata ni Uncle Lane ay kumikinang sa pananabik. Kaya ikaw ay isang beast tamer. Hindi nakakagulat na mayroon kang isang matalino at kaibig-ibig na alagang hayop. Ang pares ng kumikinang na mga mata ni Cassandra ay humahanga kay Francis. Sa kanilang tatlo, ang ekspresyon lang ni Dominic ang madilim at kainahinala. Sa isang normal na sitwasyon, maniniwala rin siya, ngunit dahil sa hindi niya gusto kay Francis, hindi niya matanggap ang realidad na ito. Tito Lane? Sister Cassandra, wala pa akong narinig na ganyang batang hayop na tamer. Tanong ni Dominic sa paraang laban kay Francis. Dominic, huwag kang maging walang galang. Pinagalitan ni Uncle Lane at pinutol si Dominic sa gitna ng kanyang pangungusap. Ang maliliit na pamilya ay walang beast tamer at napakahirap hanapin. Halimbawa, ang pamilyang overlooking Miss Lane ay may ilang baguhan na beast tamer na nag-aalaga ng pagkain at pagpapagaling ng kanilang mga alagang hayop, ngunit napakahirap para sa kanila na paamuin ang mga yaw beast. Ang pamilyang overlooking Miss Lane ay minsan ay nagkaroon ng profesional na beast tamer ngunit hindi siya nagtagal at hindi nagtagal ay kinuha siya ng ibang mga pamilya. Hindi ko kailangan patunayan ang aking pagkakakilanlan sa sinuman. Tumingin si Francis kay Dominic, puno ng kumpiyansa ang kanyang mga salita. Miyaw miyaw. Ang munting pasang magnanakaw ay tumanggaw sa gilid at iwinagayway ang mga paa nito, na parang sinasabing tama ang may-ari nito. Nang makita ito, mas naniwala sina Tio Lane at Cassandra. Bahagyang naghinala pa si Dominic ngunit hindi siya nang ahas na sumagot. Kung si Francis ay hindi isang beast tamer, paano siya magkakaroon ng Asher Sharp Swallow sa kanyang maliit na 6th sky cultivation? Beast tamer kuya, valid pa ba ang deal natin dati? Sumilay sa mga mata ni Cassandra ang pagiging palihim. Napangiti si Tio Lane, ayon sa kasunduan noon kung pipiliin ng maliit na pas ang magnanakaw na sumama sa amin, hindi mo ba ito pipigilan? Siyempre valid pa rin ang deal. Ngunit hindi madaling alisin ang isang alagang hayop sa isang hayop na tamer. Bahagyang ngumiti si Francis. Miyaw miyaw.
Ang munting pasang magnanakaw ay sumuntok sa balikat ni Francis habang ikinakaway nito ang buntot, tinatanggihan ang mga alok ni Cassandra na may pagmamalaki. Ang resultang ito ay hindi nagulat kay Uncle Lane. Kung ang maliit na pasang magnanakaw ay madaling maalis mula kay Francis, kung gayon ang huli ay masisira ang titulo ng Beast Tamer. Bumantong hininga si Tio Lane at iminungkahi, paano ito? Bigyan si Cassandra ng 100 araw. Higit pa rito, isa kang Beast Tamer. Sa palagay ko ay hindi ka gagamit ng ibang paraan sa prosesong ito. Siyempre hindi ko gagawin, ngunit 100 araw na oras. Sinadya ni Francis na mag-alinlangan. Hanggang ngayon, kalahati pa lang ng kanyang gawain ang natapos. Hehe, hindi ba ang maliit na kaibigan ay nakakahanap ng isang babae ng pamilyang Lane? Ang aming destinasyon ay isa sa 7 pamilya sa side, ang pamilyang Lane ng Flooding Lake City. Tumawa si Tio Lane at sinabi. Pagbaha ng Lake City Lane pamilya. Tumalo ng puso ni Francis sa wakas ay nakatagpo na siya ng pagkakataong makatagpo ang mas matataas na echelon ng pamilyang Lane. Ang Flooding Lake City Lane family ay isang malakas na puwersa. Pagdating namin doon, magiging mas madali para sa munting kaibigan na mahanap ang taong iyon. Sa pagkakaalam ko, ang Flooding Lake City Lane family ay may mas kumpletong family tree na magpapadali para sa iyo na mahanap ang taong iyon. Nagpatuloy si Uncle Lane nang makita niyang bahagyang naantig si Francis. Alam na ni Uncle Lane na may hinahanap si Francis sa crossing skyship. Okay. Tumango si Francis. Mahusay. Hindi napigilan ni Cassandra na tumalon sa tuwa at nagsimulang makipaglaro sa maliit na pasang magnanakaw. Nagpakawala ng hininga si Tio Lane. Kung makakagawa siya ng relasyon sa isang Beast Tamer na may potensyal, magiging maganda ito para sa overlooking Mist Lane na pamilya. Hindi nila namalaya na habang si Francis at ang maliit na pasang magnanakaw ay nakatingin sa isa't isa, makikita sa kanilang mga mata ang pagiging saplada. Mula sa sandaling kinuha ni Francis ang titulong Beast Tamer, gusto niyang gamitin ang pagkakakilanlang ito para pumunta sa landas ni Uncle Lane at ng kumpanya. Ang higit na pinagpala ni Francis ay nagkaroon sila ng pagkakataong makapasok sa isa sa 7 pamilya ng side ng pamilyang Lane. Ito ay isang napakalaking tulong para sa kanya upang mahanap ang tao. Dahil dito, binigyan ni Francis ang maliit na pasang magnanakaw ng 100 mababang klaseng primal na kristal na bato para sa tulong nito. Kung hindi dahil sa maliit na pasang magnanakaw, malamang na hindi makakatagpo ni Francis ang pamilyang Lane ng ganoon kadali, ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay magdudulot lamang ng mga hinala. Kasabay nito, nagreklamo si Francis sa kanyang puso, Guro, ang impormasyong ibinigay mo sa akin ay napakaliit. Mayroong ilang daang pamilya na may pangalang Lane at mayroon ding hindi mabilang na mga tao na nagngangalang Quincy. Sa totoo lang, maling sinisi ni Francis ang unang elder. Si First Elder ay hindi pa nakapunta sa Canopy Great Country at hindi man lang alam ang maraming personal na impormasyon tungkol sa taong iyon. Matagal na ring nangyari ang relasyon nila. Ang tunay na layunin ng unang elder ay iligtas si Francis at igarantya ang kanyang kaligtasan. Ang una ay walang masyadong pag-asa sa sitwasyon sa loob ng 13 bansa. Matapos tumawid sa River of Rage, opisyal na nagsama sina Francis at Uncle Lane at ang kumpanya. Bagamat si Tio Lane ay isang elder ng isang pamilyang branch, hindi pa siya tumawid ng River of Rage ng maraming beses. Kada 5 taon, ang overlooking Mist Province na pamilyang Lane ay magre-rekomenda ng isang henyo o 2 sa pamilyang side. Hindi itinago ni Tio Lane ang proseso. Nagpakita si Francis ng hitsura ng pangunawa. Ang mga rekomendasyon na ito ay tulad ng nakuha niya sa Greenleaf Village. Noon, siya at si Vilma ay inirekomenda sa pamilya Hanford ng Sunfeather City ngunit iba't ibang landas ang kanilang tinahak. Sina Cassandra at Dominic ay parehong inirekomenda sa mas mataas na antas. Gaano sila kapareho ni Francis? Bukod pa rito, masasabi ni Francis na ang talento ni Cassandra ay mas mataas kaysa kay Dominic, ibig sabihin, ang buhay ng dalawa ay lubos na mag-iiba kahit na ang talento ni Dominic ay hindi masama, ito ay maihahambing lamang kay Yang Gan.
Bahagyang sinampal ni Uncle Lane ang kanyang espiritual na pet bag at lumitaw ang isang malaking agila, na ang lapad ng pakpak ay halos 10 yarda. Walang espiritual na pet bag si Francis, kaya may inggit lang siya. Halika na. Hinaplos ni Tio Lane ang agila at pinatuloy ang grupo. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ang berdeng agila na ito ay umabot sa 7th sky, ngunit sa mga tuntunin ng bilis at pambihira, ito ay hindi kasing ganda ng Azure Sharp Swallow ni Francis. Gayunpaman, ang laki ng katawan nito ay mas mahusay at sa makatuwid ay maaaring magdala ng mas maraming tao. Kaugnay nito, nagkaroon ito ng kalamangan sa Azure Sharp Swallow. Ang flooding Lake City Lane na pamilya ay hindi masyadong malayo sa River of Rage. Ang distansya ay halos kalahati ng Cloud Country. Habang nasa daan, ang mga rumaragasang batis at kabundukan ay naging dahilan ng paglaki ng mga mata ni Francis. Ang Heaven Earth Yuan-Chi dito ay mas siksik kumpara sa mortal na mundo, isa sa 10 tao ay nasa Ascended Realm na. Sa kalangitan, paminsan-minsan ay may lumilipad na mga hayop at figure ng ilang eksperto sa True Spirit Realm. Hindi ito nakita ni Uncle Lane na kakaiba. Ang mga normal na eksperto sa True Human Rank ay makikita kahit saan. Ang mga nasa itaas lang ng True Human Rank ang bihira. Maaaring i-flip ng True Lord Rank ang mga ulap gamit ang kanilang mga kamay at lahat sila ay mga dominanteng figure. Makalipas ang ilang araw, pumasok ang berdeng agila sa isang lugar na may lawa. Medyo sikat ang flooding lake sa Canopy Great Country. Mayroong ilang dose-dosenang paksayon at pamilya dito na mataas ang ranggo. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nag-scan sa lugar na ito at nalaman na ang Heaven Earth Yuan-Chi ay mas dalisay at ang mga pagkakataon ng mga mahalagang mapagkukunan na lumitaw ay mas mataas. Sa flooding Lake City, ang Laneside family ay isa sa 3 pinakamalakas na puwersa. Ang flooding Lake City ay nasa unahan. Ilang beses nang nakapunta rito si Tio Lane at nagpaliwanag kay Francis. Sa totoo lang, nakita na ng God Spiritual Eye ni Francis ang flooding Lake City sa unahan. Nakita pa niya ang istruktura nito. Ang buong flooding lake ay nabuo ng hugis puso. Ang bahaging nakakurba paloob ay halos nasa gitna ng lawa. Ang lungsod ng flooding lake ay nasa gitna ng isla. Sa sandaling lumipad ang berdeng agila sa lungsod ng flooding lake, naging tahimik at maingat si Uncle Lane at ang kanyang mga kasama. May mga paminsan-minsang malakas na aura na kabilang sa mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm o True Human Rank na lumipad sa ibabaw ng flooding Lake City. Sa kanyang God Spiritual Eye, hindi maiwasan ni Francis na siyasatin at ikumpara ang mataong lugar na ito sa 13 bansa. Ang huli ay talagang isang kanayunan lamang. Ang flooding Lake Lane na pamilya ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lungsod at namamahala sa isang malaking halaga ng lupa. Mayroong panuntunan sa pagpasok sa lungsod ng flooding lake, ang malalaking lumilipad na hayop ay kailangang itago sa loob ng spiritual pet bag. Hindi sila pinayagan sa loob ng lungsod. Tahimik na inalis ni Uncle Lane ang agila at bumaba sa lupa, pasulong patungo sa lungsod. Bahagyang nanlumo si Francis, wala siyang spiritual pet bag at hindi niya kayang bilhin ito. Tumigil ka. Lumipad ang ilang gwardya at hinarang si Francis. Ang kanyang Azure Sharp Swallow ay itinuturing na isang malaking lumilipad na alagang hayop dahil ito ay ilang yarda ang haba at makakaistorbo sa iba sa loob. Maraming mga gwardya sa himpapawid na nakaupo sa mga lumilipad na hayop, ang kanilang lakas ay mula sa 5 hanggang 7 kalangitan kasama ang mga pinuno na umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Si Francis ay may 2 pagpipilian. Iwanan ang Azure Sharp Swallow sa labas. Ngunit ang pagpipiliang ito ay nangangahulugan na ang ibang mga eksperto ay maaaring nakawin ito. 2. Isuko ang pagpasok sa loob ng lungsod. 256. Napabuntong hininga si Francis, ito ang unang pagkakataon niya rito at wala siyang alam at hindi rin siya pamilyar sa mga lupain. Kaya't maaari lamang niyang iwanan ang Azure Sharp Swallow sa labas. Nagpasya siyang iwanan ang Azure Sharp Swallow sa himpapawid at maaari lamang itong bantayan gamit ang kanyang God Spiritual Eye.
Sa oras na ito ay nagsalita si Uncle Lane, "Mga mahal kong Ginoo, ayon sa mga patakaran ng bawat lungsod, pinapayagan ang beast tamers na dalhin ang kanilang mga alagang hayop sa loob ng lungsod. Sa anumang mundo, gaano man kahigpit ang mga patakaran, palaging may kakaunting bilang ng mga tao na may espesyal na awtoridad. Halimbawa, kapag naabot ng isa ang True Lord rank, kung gusto nilang sumakay sa lungsod kasama ang kanilang mga alagang hayop, walang makakapidyaw sa kanila. Ang mga patakaran ay walang halaga sa kanila. Ang Beast Tamers ay isa ring espesyal na grupo ng mga tao dahil napakababa ng bilang nila sa loob ng Canopy Great Country. Higit pa rito, ang Beast Tamers ay kadalasang mayroong mas maraming beast at maaaring hindi sapat ang bilang ng mga spiritual pet bag. Sa makatuwid, ang bawat lungsod ay mag-aalaga sa kanila. Beast Tamer. Ang nangungunang bantay sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at may kaina-hinalang tumingin kay Francis. Hindi rin siya pinaniwalaan ng ibang mga guard. Ang Flooding Lake City ay isang napakalaking lungsod sa Canopy Great Country at halatang maraming Beast Tamers sa loob ng lungsod, ngunit lahat ng Beast Tamers na ito ay may ilang katanyagan at nakilala sila ng mga gwardya. Ang isang mata na may asul na buhok na kabataan sa harap nila ay mukhang masama at masama kahit anong tingin mo dito, hindi siya mukhang isang Beast Tamer. Haha, kailan nagkaroon ng kabataang Beast Tamer ang lugar ng Flooding Lake? Gusto nitong matuto ng kaunti. Isang masiglang tawa ang tumunog. Nang matapos ang pangungusap, lumipad ang isang lilang nakabaluti na kabataang nakasakay sa isang dalawang ulo na pulang ibon. Young Master Lane. Leader Lane. Binati ng mga gwardya ang bagong dating na may magalang na ekspresyon. Ang batang ito na nakasuot ng purple ay nasa kalahating hakbang din na True Spirit Realm, ngunit ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa kay Uncle Lane. Ang kanyang Chi of True Spirit ay umabot na sa 60%. Bahagyang naantig si Francis. Si Uncle Lane ang agad na nakilala ang kabataang ito, Young Master Lane. Ang Purple Armored Youth ay nag-inspection kay Uncle Lane at naramdaman na medyo pamilyar sila, "Ikaw." Sinabi agad sa kanya ni Tio Lane ang kanilang pagkakakilanlan. "Oh, so it's the Branch family from the overlooking Mist Lane family. Muntik ko nang makalimutan. It's the time of the year for the Branch families to send their recommendations in." Sa wakas ay naalala ni Young Master Jason. Noong nakaraan, nang ipadala ni Tio Lane ang mga disipulo ng pamilya ng sangay sa pamilya ng Flooding Lake Lane, nakita niya ang Young Master na ito. Sa pamamagitan ng pagpapakilala, nalaman ni Francis na ang Young Master na ito na si Jason ay ang stepson ng head ng Lane family at namumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon. Ito si Francis, isang Beast Tamer na kakakilala ko lang na sumama sa amin sa Flooding Lake City. Ipinakilala ni Tio Lane si Francis. Ang Young Master na si Jason ay mahinang tumango, hindi binibigyang halaga si Francis bilang isang Beast Tamer. Sa panahong ito, labis na tinatanggap ang Beast Tamers at may mga kaso ng mga taong nagpapanggap na isa. Isang karangalan ko na makilala ang isang batang Beast Tamer. Nagkataon na ang ugali ng aking dalawang-headed flaming rage bird ay tila napakagulo. Maaari bang tumulong si Beast Tamer Hanford ng kaunti o dalawa? Sa sandaling matapos ang mga salita ni Jason, ang dalawang ulong flaming rage bird sa ibaba niya ay tumili at isang alon ng apoy ang lumitaw. Si Jason ay pinilit na umalis sa likod ng dalawang ulo ng flaming rage bird. Malamig na tumawa si Francis sa kanyang puso. Ang Jason na ito ay isang aktor na sadyang nagpagalit sa dalawang ulo ng flaming rage bird upang magdulot ng gulo sa kanya. Nakikita ng lahat na ang timing ng mga ibon na nagagalit na sandali ay masyadong nagkataon. May gustong sabihin si Uncle Lane at ang kumpanya ngunit pinigilan nila ang kanilang mga sarili. Kung tutuusin, kung si Francis ay isang tunay na Beast Tamer, ang mga pang-araw-araw na problemang tulad nito ay dapat na malulutas. Higit pa rito, gusto nilang makita ang Beast Taming powers ni Francis. Oo naman. Gayunpaman, hindi ko ito ginagawa ng libre. Mahinahong sabi ni Francis habang sinusulyapan ang galit na ibon. Isang gantimpala. Huminto ang lahat. Ang Francis na ito ay hindi madaling pakitunguhan ngunit ang tunay na Beast Tamers ay hindi rin.
Hanggat maaari mong patahimikin ang aking maliliit na pulang apoy, matutugunan ko ang anumang pangangailangan. Tiwalang sabi ni Jason. Agad namang tinanong ni Francis si Jason na tumulong sa paghahanap ng isang babae ng pamilyang Lane. Walang problema. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Jason. Ang kanyang maliit na pulang apoy ay naging galit sa kanyang kalooban. Kung talagang mapatahimik ito ni Francis, ipapakita nito ang kanyang tunay na kakayahan. Higit pa rito, ang isang beast tamer ay isang tao na kahit na ang Flooding Lake Lane na pamilya ay kailangan para magkaroon ng magandang relasyon. Ang mga normal na pangangailangan ay madaling matugunan. Tumango si Francis at dahan-daang lumakad patungo sa dalawang ulong Flaming Rage Bird. Ang dalawang ulong Flaming Rage Bird ay nagpakpak ng mga pakpak nito at ang dingding ng apoy ay tumaas, na parang nagpapakita kay Francis. Behave! Behave! Ngumiti si Francis at inabot ang isang daliri at inikat ito ng pabilog. Kasabay nito ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dalawang ulong Flaming Rage Bird. Meow meow! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw din sa balikat ni Francis at inilabas ang mga ngipin nito patungo sa dalawang ulo na Flaming Rage Bird. Ang huli ay nanigas at hindi gumagalaw. Ang daliri ni Francis na gumuguhit ng mga bilog ay tila naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan na makapagpapakalma ng mga tao. Tila may epekto rin ang mga kilos ng munting paws ang magnanakaw. Ang tao at pusa ay ligtas na nakarating sa harap ng dalawang ulo na Flaming Rage Bird. Behave! Behave! Inabot ni Francis at hinaplos ang ulo ng dalawang ulo na Flaming Rage Bird. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng nasa malapit. Sa harap ng dalawang ulo na Flaming Rage Bird, ang figure ni Francis ay parang dwarf kumpara dito. Ngunit gumamit siya ng isang simpleng taktika para pakalmayan ang ibon at ang huli ay napakatahimik. Nagulat si Jason at agad na sumipol, ngunit ang dalawang ulong Flaming Rage Bird ay bahagyang nanginig at walang anumang halatang reaksyon. Sa oras na ito ay nakatayo si Francis sa ibabaw ng ibon. Walang sino man ang makakatayo ng ligtas sa maliliit na pulang apoy pabalik nang wala akong allowance. Ang beast tamers lang ang maaaring makayanan. Nang si Francis at ang maliit na magnanakaw na pusa ay parehong tumayo sa dalawang ulo ng Flaming Rage Bird na si Jason ay natagpuan na ang kanyang maliit na pulang apoy ay nanginginig. Meow! Ang munting paws ang magnanakaw ay kinopya ang aksyon ni Francis, tinatapik ang paa nito sa ulo ng maliit na pulang apoy na parang sinasabing, umayos ka. Si Jason, si Uncle Lane at ang kasama ay lahat ay may maliwanag na ekspresyon. Ito ay lalo na para kay Jason habang kumikibot ang kanyang mukha. Ang kanyang maliit na pulang apoy ay may maapoy na init ng ulo at hindi kailanman napahiya ng ganito. Ang munting pasang iyon ay naglakas loob na maglaro ng maliliit na pulang apoy. Bagamat bahagyang nagalit si Jason ay magalang pa rin siya, si Master Hanford ay talagang kayang makipag-ugnayan sa mga hayop. Ito ang makakatugon sa iyong kahilingan kapag bumalik ako sa pamilya. Bahagyang tumango si Francis na parang isang tunay na beast tamer. Kung gaano siya kumilos sa ganitong paraan, mas kailangang mag-ingat si Jason at ang kumpanya. Ang isang beast tamer ay hindi madaling mahanap kahit para sa Flooding Lake Lane family. Pagkatapos, sa pangunguna ni Jason, lahat ay dumaan ng maayos at walang pumihil kay Francis na kunin ang kanyang Asher Sharp Swallow. Kapag nakilala ang kanyang titulong, Beast Tamer, magagamit niya ang pribilehiyong ito. Hindi lamang makokontrol ng Beast Tamers ang kanilang sariling mga alagang hayop, maging ang mga alagang hayop ng iba pang malapit ay magiging kakaibang tahimik. Malapit na. Si Francis at ang kumpanya ay pumasok sa Flooding Lake Lane family bilang mga bisita. Si Uncle Lane at ang kumpanya ang tumanggap ng mas mabuting paggamot dahil kay Francis. Ang Flooding Lake Lane family ay nagpadala pa ng elder sa True Spirit Realm para pagsilbihan si Francis. Binati ng elder na ito si Francis at nangakong ibibigay ang first tier treatment kay Francis. Ang first tier treatment ay halos ang pagtratong natanggap ng Glorious Elders. Karaniwang kailangang nasa True Spirit Realm ang Glorious Elders para matanggap ang first tier treatment na ito. Pwede mo ba akong bigyan ng oras para makapag-isip?
Bahagyang tumango si Francis ngunit hindi agad pumayag. Ang pinakamahalagang gawain niya ngayon ay ang tapusin ang misyon ng kanyang guro. Naalala rin niya na ang taong ito ay tutulong sa pag-aayos sa kanya kapag natanggap nila ang liham. Ngunit kung malalaman ni First Elder na si Francis ay may potensyal na maging isang tier 1 na panauhin ng isang malaking pamilya sa Canopy Great Country, malamang nasasabihin niya sa kanya na agad na pumayag at huwag magpadala ng ilang sulat. Ang intensyon ng unang elder ay i-settle si Francis sa Canopy Great Country at ang sulat na iyon ay isang koneksyon lamang. Gayunpaman, ang pagiging isang tier 1 na panauhin ay may mas magandang pagtrato kaysa sa mga core na disipulo. Hindi na kailangan ni Francis ng mga koneksyon ang pagtanggap sa kanyang Peking Beast Tamer title ay higit na lumampas sa inaasahan. Ito ay isang bagay na hindi pinaniwalaan ni Francis. Pero halata naman. Hindi alam ni Francis ang tunay na intensyon ng kanyang master at naisip lamang niyang ipadala ang sulat sa tunay na may-ari. Ito ay isang flooding lane token. Sa pamamagitan nito, maaaring makapasok si Brother Hanford sa teritoryo ng Flooding Lake Lane family nang walang mga paghihigpit. Ang elder sa True Spirit Realm ay hindi nagulat o nalungkot. Sa halip, binigyan niya ng token si Francis. Binabaha ang lane token. Hindi napigilan ni Tio Lane na magpakita ng naiinggit na tingin. Ang Beast Tamers ay napakabihirang sa Canopy Great Country at mga trabahong pinaglabanan ng mga puwersa. Ang Flooding Lane token na ito ay kumakatawan sa noble guest identity ni Francis. Sa ganitong tanda, magiging mas maayos ang mga aksyon ni Francis sa lugar ng Flooding Lake. Nang matapos ang talakayan ni Francis ay si Uncle Lane at ang kanyang kumpanya. Lumapit kayong dalawa at subukan ang inyong talento. Tinanaw ng elder sina Cassandra at Dominic ng mahina at sinabing walang pakialam. Cassandra, go! Puno ng pag-asa at kaba si Tio Lane. Ang True Spirit Realm Elder ay hindi kumuha ng anumang pagsubok na item. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang palso ni Cassandra. Bloodline Inheritance, ito ang bloodline ng aming ninuno ng pamilyang Lane. Bulalas ng matanda. Isang malabong berdeng kulay na dugo ang lumitaw sa balat ni Cassandra na parang esmeralda. Bihira ang mga bloodline kahit sa Canopy Great Country. Higit pa rito, ang bloodline ni Cassandra ay ang mga ninuno ng pamilyang Lane. Nabalisa nito ang mga nakatataas na echelon ng pamilyang Lane. Nagtagumpay sina Cassandra at Dominic na makapasok sa Flooding Lake na pamilyang Lane at nagkaroon ng pagkakataong maging isda mula sa mga carp. Nang masaksihan ang eksenang ito, naalala ni Francis nang pumasok sila ni Vilma sa pamilya Hanford. Nang gabing iyon, nanatili si Francis sa isang guest room sa loob ng pamilyang Lane. Ibinigay din ni Jason ang isang booklet kay Francis na naglalaman ng listahan pagkatapos ng listahan ng impormasyon. Ang mga pangalan sa booklet ay pawang Quincy. Hindi maiwasan ni Francis na humanga sa kahusayan ni Jason. Oo, nakalimutan kong sabihin kay Master Hanford na ang anak ng Flooding Lake City Lord ay pinangalan ng Quincy. Sabi ni Jason matapos mag-alinlangan sa loob ng ilang panahon. Oh, hindi ito pinansin ni Francis dahil napakaraming tao na may parehong pangalan. Ang pangunahing punto ay ang Quincy na ito ay naghahanap ng asawa sa pamamagitan ng sparring. Nagpatuloy si Jason habang lumalabas ang pawis sa kanyang ulo. 257. Maghanap ng asawa sa pamamagitan ng sparring. Hindi napigilan ni Francis na umiling ng walang imak. Napakalaki ng Canopy Great Country at hindi mababa ang bilang ng mga taong pinangalanang Quincy. Nagkataon lamang na ang isang taong nagngangalang Quincy ay nakahanap ng asawa sa pamamagitan ng sparring. Ilang taon na ang anak na babae ng City Lord at ano ang kanyang cultivation. Bagamat naisip ni Francis na mababa ang posibilidad na siya ang taong hinahanap niya, humingi pa rin siya ng katiyakan. Ayon sa Loika, ang paglilinang at edad ng tatanggap ay halos kapareho ng sa unang elder. Ngunit walang tiyak. Kapag may pumasok sa True Spirit Realm, hindi na makalkula ang kanilang edad. Ang mga higit sa 100 ay maaaring magmukhang 20 o higit pa. Kasabay nito, may mga henyo na pumasok sa True Spirit Realm sa edad na 20.
Hanggat ang isa ay pumasok sa true spirit realm, anuman ang edad, sila ay magiging mga tao sa parehong antas na may posibilidad na makilala ang isa't isa. Kaya naman, nag-iwan kay Francis ng dalawang paghihigpit sa listahan. Ang cultivation ng tao ay hindi masyadong malayo sa First Elder. Hindi bababasa, ito ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa kanya. Ang kanilang mga edad ay hindi magiging masyadong malayo at upang matiyak na walang sino man ang nilaktawan, dapat silang higit sa 20. May ilan pang mga kinakailangan tulad ng mga libangan sa paglalakbay. Ang distansya mula sa Canopy Great Country hanggang sa 13 bansa ay napakalayo at ang mga mahilig maglakbay lamang ang aalis sa isang mahusay na bansa upang pumunta sa isang mababang lugar tulad ng 13 bansa. Ang anak na babae ng City Lord ay sobrang misteryoso at gustong gumugol ng halos lahat ng kanyang oras sa paglalakbay. Ang kanyang cultivation ay dapat na umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Hindi pa siya masyadong matanda, marahil ay mas bata pa sa 20. Kung tungkol sa kanyang hitsura, ang ilan ay nagsasabing siya ay isang kagandahan habang ang iba ay nagsasabi na siya ay kakilakilabot. Sabi ni Jason na hindi sigurado. Ang Flooding Lake City Lord ay kabilang din sa pamilyang Lane. Bakit hindi mo man lang alam ang kanyang edad o hitsura? Nadama ni Francis na ito ay hindi pangkaraniwan. Ayon sa kanyang mga kinakailangan, itong si Quincy ay maaaring ang taong hinahanap niya. Mapait na ngumiti si Jason, hindi lamang misteryoso ang anak na babae ng City Lord, maging ang kanyang ina ay nakatalukbong ng misteryo. Siya at ang si Lord ay nagtagal lamang ng magkasama bago nawala. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakalimutan ng City Lord, piniling hindi magpakasal mula noon. Kumunat ang mga kilay ni Francis. Masyadong misteryoso ang anak ng Panginoon ng lungsod. Ang impormasyon tungkol sa kanya ay hindi tumpak. Ilang araw na lang ang mga laban para mapagpasyahan ang fiancé. Kung interesado si Master Hanford, maaari ka ring pumasok. Hanggat ang edad ng isang tao ay hindi lalampas sa 25 at may kakayahan na talunin siya, maaari silang maging manugang ng City Lord. Sabi ni Jason sa tonong nagsusuri. Umiling si Francis. Labanan para magpasya sa fiancé. Hindi siya interesado kahit kaunti. Gayunpaman, naisipan niyang makipagkita sa babaeng ito. Kung tutuusin, nasa listahan pa rin siya at hindi ma-dismiss. Susunod. Binasa ni Francis ang booklet. Ang bawat tao sa booklet ay pinangalan ng Quincy at mula sa mga teenager hanggang sa mahigit 100. Lahat ng mga taong ito ay nagmula sa pamilyang Lane ngunit lahat sila ay tumahak sa iba't ibang landas sa buhay. Sa ilalim ng mga paghihigpit, sinimulan ni Francis ang pag-inspection sa listahan at nauwi sa 10 lamang na angkop sa mga kinakailangan. Sa 10 ito, 2 lang ang nakarating sa True Spirit Realm, at ang iba ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang 2 ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Ang isa ay isang elder ng Chinsword Palace, at ang iba ay isang empress. Hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malamig. Isang emperador, 3 sekta, 4 na pamilya. Ang Chinsword Palace elder at ang empress ay parehong mula sa isa sa 8 dakilang puwersa. Higit pa rito, ang kanilang mga edad at paglilinang lahat ay angkop sa mga kinakailangan. Hu! Nagpakawala ng hininga si Francis habang minamasahe niya ang kanyang mga templo. Ang kanyang misyon ay nakahanap na ng paraan. Bukod kay Goddess Chin ng Chinsword Palace at Empress Chin, hindi masyadong mahirap makita ang iba. Itinala ni Francis ang listahan at impormasyon sa kanyang isipan at nagpahinga. Ang kanyang paglilinang ay hindi gaanong lumago sa paglalakbay mula sa 13 bansa hanggang sa Canopy Great Country, ngunit ang kanyang pundasyon ay napakatatag. Ang mga huling yugto ng Seventh Sky ay napakahirap abutin at bawat hakbang ay nangangailangan ng hindi mabilang na pagsisikap at presyo. Bumalik sa Alliance Banquet, si Francis ay tumagal ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon upang maabot ang Seventh Sky sa ilalim ng normal na mga pangyayari kung hindi pa siya nakakain ng shedding spiritual pill. Matapos masira ang Ghost Mark Francis's cultivation ay bumaba sa 6th Sky ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Ngayon, naabot na ni Francis ang mga banal na lupain ng paglilinang ng isang dakilang bansa.
Ang Heaven Earth Yuan Chi at mga mapagkukunan ay mas mahusay at sa gayon, ang kanyang bilis ng paglilinang ay tiyak na lalampas sa 13 bansa. Pagkatapos magtanim ng tahimik para sa gabi. Ang ikalawang araw. Unang pumunta si Francis para batiin si Uncle Lane at ang kasama. Nagsimulang umalis si Tio Lane habang nakasuot siya ng pulang mukha. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang kababalaghan ay mula sa kanyang pamilya ng sangay. Si Cassandra ay nilubog pa rin ng maliit na pas ang magnanakaw at ipinagpatuloy ang paglalaro nito. Malapit nang umalis ang matandang ito. Sana ay maalaga ni Master Hanford sina Cassandra at Dominic. Inabot ni Tio Lane kay Francis ang isang malabong pilak na bag bago siya umalis. Ito. Bahagyang nagulat si Francis, ito ay isang spiritual peg bag na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 mababang grade primal crystal stones. Ito ay isang maliit na pasasalamat lamang, ito ay hindi gaanong. Ngumiti si Tio Lane. Bagamat 100,000 mababang grado na primal crystal stones ay isang malaking halaga, hindi ito gaanong para sa isang pamilya. Nakalkulo ni Uncle Lane na kailangan agad ni Francis ng spiritual pet bag dahil magiging problema ito sa kanyang Asher Sharp Swallow. Salamat Tio Lane. Tinanggap ni Francis ang spiritual pet bag. Hindi niya kayang bumili ng spiritual pet bag sa kasalukuyan. Nang makita niyang tinanggap ni Francis ang bag, umalis si Uncle Lane. Ang Beast Tamers ay tinatanggap sa lahat ng dako at mga taong pinag-awayan ng mga pamilya at paksayon. Kung nanatili si Francis sa Flooding Lake City, tiyak na ituturing siyang panauhin ng pamilyang Lane at maaalagaan niya sina Cassandra Lane at Dominic. Naunawaan ni Francis ang layunin ni Uncle Lane habang sinisiyasat niya itong spiritual pet bag. Ang mga spiritual pet bag ay maaaring mag-imbak ng mga hayop sa loob at ginawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mataas na sanay na hanay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng interspatial na pulsaries at ng espiritual na pet bag ay ang huli ay maaaring mag-imbak ng live na mga item, at may ilang partikular na pakikipag-ugnayan sa Yuan Chi sa labas. Pero halata rin ang kawalan. Dahil malaki ang dimensyon sa spiritual pet bags, hindi ito stable at kadalasang magagamit lang sa loob ng 10 taon. Ang interspatial bracelet ni Francis ay mayroon lamang 1 metrong cubed space sa loob ngunit ang dimensyon ay sobrang stable. Magagamit ito ng daan-daang taon kahit libu-libong taon nang hindi nababagsak. Kung bakit ang maliit na pas ang magnanakaw ay maaaring manatili sa loob ng interspatial na pulsaries sa loob ng mahabang panahon at pumasok at lumabas dito ayon sa gusto nito. Hindi alam ni Francis kung bakit. Dahil mayroon na siyang spiritual pet bag, inilagay ni Francis ang Asher Sharp Swallow sa loob at ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumipat din ng bahay. Bukod sa pagdadala ng ilang primal crystal na bato at makukulay na bato, dala ng maliit na pas ang magnanakaw ang prasko ng alak na mas malaki pa sa sarili nito. Ito ay kinuha mula sa 100 Graves Forbidden Ground at maaaring lumikha ng sarili nitong alak. Dahil hindi gaanong umiinom si Francis, napunta ito sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay yamakap sa mukha ni Francis bago tuwang-tuwa na tumalon sa spiritual pet bag. Ang spiritual pet bag ay may radius na 10-10 yarda. Nagkasundo ang Asher Sharp Swallow at ang munting pas ang magnanakaw ngunit tila natatakot ang una sa huli. Matapos magayos ang mga alagang hayop, nag-walkout si Francis ng mag-isa. Sa pamamagitan ng floating lane token sa kanyang mga kamay, walang anumang paghihigpit para sa kanya sa loob ng teritoryo ng pamilyang Lane. Bilang isang panauhin, ang mga aksyon ni Francis ay agad na nakakuha ng atensyon ng pamilyang Lane. Nagpadala sila ng mga tao para pangunahan siya at mga bantay para protektahan siya ng palihim. Ang paggamot at pangangalaga ay perpekto. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Kung hindi dahil sa sulat na kailangan niyang ipadala, hindi niya iisipin na manatili sandali sa Floating Lake City. Master Hanford, sasali ka ba sa labanan ng kasintahan? Ang taong nangunguna sa daan ay si Jason. Alam ng huli ang layunin ni Francis. Ang batang may bahay ay tinawag na Quincy at napakahiwaga. Tiyak na nakatutok si Francis sa kanya. Hindi nakikilahok, nanunood lang. Si Francis ay medyo hindi nakapagsalita.
Ngumiti si Jason at hindi nagsalita habang pinangungunahan niya ang daan. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha ang tsaa upang gawin. Sa harap ng City Lord's Mansion ay isang entablado na may pulang gintong hanay na sumasaklaw sa 100 hanggang 200 yarda sa lugar. Sa tabi ng entablado ay mga bundok ng mga tao, nagsisigawan at nagsisigawan. May kabuuang 7 araw para makipaglaban para sa kasintahang babae, at ito na ang huling araw. Sa buong Flooding Lake City, walang lalaking katapat niya. Magaling talaga ang young mistress na si Lane. Halos walang makakapidyo sa 3 galaw sa kabuuan. Magulo ang usapan sa harap ng City Lord's Mansion. Sa oras na ito, ang misteryosong anak na babae ng City Lord ay nakatayo sa entablado na natatakpan ng puting damit. Para siyang Diyosa. Ang kanyang figure lamang ang nagbigay sa lahat ng hindi mabilang na pag-iisip. Nakasuot siya ng hijab na nagpapakita lamang ng kanyang matubig na mga mata at nagbigay sa karamihan ng tahimik at kalmadong pakiramdam. Bagamat hindi nila nakikita ang kanyang hitsura, ang kanyang aura lamang ang nagpatibok sa puso ng karamihan. Sa mga tuntunin ng aura lamang, walang sinuman sa mga babaeng kilala ni Francis ang maihahambing sa paggamit nito. Katutubo, ginamit ni Francis ang kanyang God spiritual ay para tingnan ang kanyang mukha. Kahit na hindi niya binuksan ang kanyang bloodline power, maaari pa rin itong tumago sa isang maliit na seksyon. Ngunit ang ikinagulat ni Francis ay ang hijab na suot ng anak na babae ng City Lord ay tila naglalaman ng isang misteryosong kapangyarihan na nagpabagsak sa kanyang mga kakayahan. Higit pa rito, tila may naramdaman si Quincy. Gaano man kabilas ang reaksyon niya, nakatutok pa rin sa kanya ang mga mata ng City Lord. Pagkatapos ng lahat, ang isang mata na asher na buhok ni Francis ay lubhang kapansin-pansin. Dahil si Jason ang nangunguna, agad na naglakad si Francis papunta sa gilid ng City Lord na nanunood ng stage. Ito ang bumabati kay Tio Lane. Si Jason ay ang stepson ng pinuno ng pamilyang Lane at pumunta upang batiin ang City Lord habang ipinakilala si Francis. Ang City Lord ay bahagyang tumango at tumingin kay Francis. Agad na naramdaman ng huli ang pressure na maihahambing sa Mount Tai. Crush sa kanya. Isang casual na sulyap mula sa City Lord ang halos makabasag ng kanyang true force. Ang Flooding Lake City Lord na ito ay nakarating man lang sa True Mystic Realm o baka mas mataas pa. Tiyak na walang sino man sa 13 countries ang makakapareha niya. Huminga ng malalim si Francis at mahinahong yumuko patungo sa City Lord. Ang mukha ng City Lord ay nakasulat na may papuri, sinasabi ng mga mortal na sa pamamagitan ng mga kabataan ay dumarating ang mga bayani. Bihira talaga ang mga batang beast tamer. Nakasagot lang si Francis ng may paggalang. Natitiyak niya na nakita ng City Lord na ang pinagmumula ng kanyang mental energy ay mas malaki kaysa sa iba at kahit ang kanyang bloodline power ay maaaring na-detect. Hehe. Andito ka talaga para sa Fiance karapatang ari battles diba? Puno ng ngiti ang Flooding Lake City Lord. Agad na suminok si Francis at muntik ng matamba. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.